This is a summary of our research. Yung title natin is In Vitro Analysis of Synergistic Effect of Maggots and Squid Ink Antibiotic Derived Against UPEC, so E. coli. So, bakit nga ba natin to ginagawa? Kasi may research gap. So, according kay O1 2023, ang E. coli have been more resistant to common antibiotics such as yan. So, sabi naman ni L. Shiny 2022, yung worrying level natin ng multi-drug resistance ng E. coli is about 80%. Kaya, nag-develop ng trend of combining antibiotics to maximize their effects. So, looking out dito sa title natin, we're gonna have 4 variables. So, dependent variable yung E. coli natin, at independent variable ay positive and negative control, wherein yung positive, i-control natin yung, ito yung basis natin kung effective ba ang nagawa nating combined extract sa commercially sold antibiotics. So, meron tayong maggot extract, squid, at saka yung combined. So, going back sa E. coli, dapat may background tayo na negative bacteria siya. So, facultative anaerobe din siya, and part of the normal GI microbiota. So, opportunistic siya. Gram-negative rin. So, kapag alam natin gram-negative, 'di ba? Mas manipis yung cell wall. Ito siya, guys. Mas manipis daw yung cell wall niya. May 4 ways para pumatay ng bacteria. Either break natin yung cell wall, or i-pause or stop natin yung DNA synthesis, or atakihin natin yung metabolism or yung mga ribosomes na to, inhibit natin yung protein synthesis. So, according dito sa pathway ng lucifensin, ang inaatake niya ngayon ay yung cell wall. So, magpe-penetrate siya dito sa cell wall, kaya mai-inhibit yung growth ni E. coli. Si homolysin naman, dito sa loob niya, may mga lac operons, parang lac operons receptor. So, yung mga receptor na yon, kakabit si homolysin at masastop yung protein synthesis or yung RNA synthesis niya. So, kapag kinombine natin together, hopefully, yung end result na makukuha natin is bactericidal or kill the bacteria. Okay, so sa methodology naman natin, ngayon na alam na natin kung paano nangyayari yung killing process, ngayon, mag-create na tayo ng product. So, 7 phases, collection phase, kukuha tayo ng blowfly, at least 10 pieces, from, sabi ni Aliana, UPLB. So, i-fill up na lang natin yan. So, kung mapapansin nyo, langaw pa lang yung kukunin natin. Kasi, ang sabi ni Clyde, ang lucifensin, mahina lang ang pag-atake sa E. coli. Little to none. Pero, may isang study na sinabi kapag kinulture natin itong mga maggots na to, pwede siyang makakreate ng inhibitory effect kay E. coli. So, tataas yung lucifensin antimicrobial property niya. So, paano ba yun? Ilagay natin si 10 pieces na na langaw sa sterile stool container. Tapos, ipapa-authenticate muna natin. So, i-update pa natin yan sa research natin. As well as yung squid, kukunin natin yung about 1 kilogram sa Navota Squid Breeding Farm. Tapos ito yung storage, 4 degrees Celsius on ice cooler. Tapos confirm rin. Tapos ito, remember this is our positive control. So, a pack of 10 tablets ng nitrofurantoin. Okay, so ipapa-authenticate, pagkatapos nun, extraction na. So, ito ang magiging specimen number 1, adult.
papakainin natin ng 2 grams of ground beef liver. Saan kukunin? Possibly sa Trabaho Market. Tapos, ilalagay lang natin siya sa room temperature away from sunlight for 3 days. Kasi ang mga maggots, nag-grow sila based on cool temperature at saka yung dark na na surroundings. So, para silang lamok. So, ito pala yung pathway niya. So, eggs. Tapos, first instar larvae. So, ang nagagawa dyan, ang best na kunin natin is yung second instar larvae. Kasi, ito yung pinaka-stage ng maggots na pinakamataas din na nagpo-produce ng luciferin. Okay, so dito naman sa squid, yung nangyayari is, hatiin natin sa gitna, tapos ito, yung black na yan, gugupitin lang natin yan. So, dyan naman gagaling yung ink na gagamitin natin. So, ang reference method natin for this is yung method ni Valakova et al. 2014 at si Danya 2014. So, ngayon, pag naka-produce na tayo ng maggots, approximately 200%, iwawash natin ng methanolic extraction buffer, which is methanol, water, at acetic acid. Vortex. Tapos, didikdikin natin siya using mortar and pestle. Centrifuge natin for 30 minutes, 4 degrees Celsius, 10,700 RPM. And then, magkaka-supernatant siya. So, yung supernatant na yun, yun yung magiging parang extract natin. So, paano naman dito sa squid? I-store natin tong mga sack na yan sa sterile brown containers for 4 degrees Celsius. Tapos, 1:3, kapag ilalayophilize na, kapag i-reconstitute pag gagawin na natin siyang, wait, sorry. Okay, ulit. So, kapag, okay guys, so, 'di ba nakuha natin tong ink sac, i-store natin siya sa sterile brown containers for 4 degrees Celsius. So, ito yung magiging ratio natin. 10 ml is to 30 ml of water. Dito sa study nila Danya 2014, gumamit sila ng ibang solvent, katulad ng methanol, butanol, chloroform. Pero ang end result nila is water ang pinakamataas na inhibitory na zone of inhibition. Ngayon, ito, 'di ba nakagawa na tayo ng 10 ml is to 30 ml. Incubate natin for 7 days. Aalamin pa natin kung bakit, kasi kailangan lagi tayong may basis. So, siguro kailangan ferment or something. So, alamin pa natin. So, help me with that. So, kapag storage naman, katulad lang din ng kanina, sterile tube, tapos centrifuge din siya, ang end product natin ay parehong supernatant. So, pag lyophilization stage or phase, kunin natin yung mga supernatant at gagamitin natin yung rotary evaporator. Ito yung tagapag-turn ng product natin into powdered form. So, ang parang gold standard is 20 degrees Celsius sa coolant, 40 degrees vapor temp, at 60 degrees sa bath temp. So, basically, tinataasan lang natin yung temperature at saka vapor pressure para siguro, sabi dun sa internet, 5 minutes, pwede nang makuha yung powdered form nung nung substance or nung extract. Ngayon na may powdered form na tayo, diretso na tayo sa antimicrobial susceptibility testing. So, may maggot extract, squid extract, at combined extract tayo. Nandito siya sa mga test tubes. So, meron din tayong control.
Ito yung maggot extract lang mismo. Walang E. coli 0.5 McFarland. Etong mga tubes na to, magdidip tayo ng tagi-isang E. coli, E. coli, E. coli, E. coli. Ngayon, ang natural na mangyayari, magte-turbid kapag positive yung growth ng E. coli. O, turbid. Tapos dito, kunwari nag-clearing siya. Clear dito. Dito, kunyari clear. So, ibig sabihin, ang MIC value natin, ang minimum concentration para makapag-inhibit ng growth ng bacteria is 12.5%. So, yung mga nag-clearing, yung walang turbidity, yun yung dadalin natin ngayon kay MBC. So, gagawin natin yun sa maggot extract, squid extract, tsaka yung kay nitrofurantoin. Kasi yun yung positive control natin. Gagawan din natin siya ng MBC. Yan. Okay. And then, yung mga nag-clearing ngayon, kuha tayo ng nutrient agar, ilalagay natin sa mga agars na yan. As usual, may control din tayo kasi kapag nagka-growth dito ng any kind of bacteria, ibig sabihin, faulty yung experiment natin or hindi natin maayos nagawa. Kaya, may control tayo para malaman yung parang reliability nung experiment. So, etong si 12.5, 25% at 50%, in-inoculate natin dito sa nutrient agar. Pag nagka-growth, ibig sabihin, inhibitory effect lang. May at least 0.5% or at least percent ng bacteria na meron pang suspended sa solution, kaya nag-grow siya ulit. So, ito yung concentration, kasi nag-clearing siya, no growth. Ito yung concentration na gagamitin para mapatay yung bacteria. Paano natin nasabing napatay na? Kasi wala na siyang growth. Di na siya nag-grow. Kaya, yun yung MBC, minimum concentration para maging bactericidal siya. Lastly, yung mga concentration na nag-positive, dadalhin natin sa FIC. Ano ba yung FIC? Kunin natin yung concentration ni A, si maggot extract, concentration ni B, tapos through test strips, mga filter paper, ididip lang natin sila dito. Ididip dyan. Tapos, may prepare tayo ditong agar. Yung agar na yan, na inoculate na ng E. coli. So, ayan, kunwari agar. 4 na beses mo siyang dadaanan. 1, 2, 3, 4. Hanggang makover yung buong plate. So, after nun, yung agar, drawingan lang natin yan. So, para siyang letter X. This being the letter A, the extract A, and the extract B. So, incubate natin to ngayon for 24 hours at 37 degrees Celsius. Tapos, ito naman, yung combined naman natin, since mag-isa lang siya, gagamit lang tayo ng blank disk. Ngayon, paano natin i-measure yung data analysis? Ganito yung magiging itsura niya, guys. So, ang extract A, mame-measure natin ang zone of inhibition by measuring yung diameter. So, from here, tsaka dito, measure. Same as with B. Measure. So, kapag kinuha mo yung average ng up and down, tsaka yon, makuha natin yung zone of inhibition of extract A, extract B. Paano naman yung combined effect niya? So, kunin mo lang to, yung diagonal. Diagonal 1, diagonal 2.
Okay. So, syempre, centimeters yan. Ko-convert pala natin siya sa millimeters. Kapag, ayan, diagonal, makukuha natin yung zone of inhibition ng combined effect. So, ito ang FIC criteria. Synergistic siya kapag ang A plus B is less than C. So, mas effective ang combine natin. Additive kapag equal lang, antagonistic kapag mas effective sila na mag-isa. Yun. Ngayon, yung mga data na yun, gagamitin natin para mag one-way ANOVA. Tapos, ang final product natin ay dried test strips. So, room temp away from sunlight. Yung parang na-imagine na actual product is yung urine test strips. Kung nakikita naman kayo nun. Tapos, naka-store siya sa black bottle. So, ganun yung itsura.